Alright guys, may nagtatanong na naman, nag-PM, direct PM sa atin. Sabi niya, habaan ko daw yung video, tapos more precise niya para mas madali niyang masundan at makuha nila yung yung actual setup. So, eto guys, mas i-elaborate ko step by step. Tulungan nyo ko, habaan natin konti yung video natin. So dito sa video to, mas i-emphasize ko yung flow niya, yung pinaka main topology niya, yung from ISP, ito guys, from ISP or internet source, yan, going to MikroTik, out ng MikroTik, PPPoE, going to your switch na yung binivideo nating nag-iingay ngayon. Siya nga pala, salamat sa inyong support. Okay, mga DIY magic tricks na pinapakita ko, mga pwede nating gawin na budget meal at the same time gumagana. So ayan ito is yung gigabit ether fiber switch na 8 port, tapos nilagyan natin na mini GPON OLT. Okay, so ito yon, tapos ipinagsama-sama na natin, halo na implementation ng NAPBox o paggamit ng calculation ng FBT, sinama na natin. Tapos paano papunta sa bahay o si customer, ito yung last stop ng ruta. Ayan, ito yung last stop, si residential or si sub or si customer. Ayan, okay. So sabayan niyo ako guys, samahan niyo ako sa ating trip ngayon, sa ating not really totally tutorial, lang, kumbaga walkthrough, para yung mga newbies natin makuha at ma-discern nila kung ano yung talagang topology, ano yung flow ng yung sinasabi natin. Okay, so simulan na natin to guys. So dito tayo mag-iumpisa sa ating main ISP, okay, main source. So napaka basic po na ito guys, si main source tayo mag-uumpisa. Ito yon, yung LAN cable, yan. So assuming an example lang to any ISP na ginagamit nyo, kahit anong klaseng ISP. So in this case, dito is gumamit tayo ng modem na dito. Okay, modem lang for example. Okay, so main output ng router nyo, ayan, main output ng router, heads up guys, dapat ang gagamitin nyo static IP ng ISP. Huwag kayong gumamit ng mga resi, sasakit lang ulo nyo doon. Kahit i-unsignat nyo yan, CGNAT remove, kamote pa rin yan pagka based na na experience. Pag lagpas 85 or 80 clients, ang taas na ng RTO niyan. Kahit CGNAT removed siya. So less than 80, pasok pa yan, pwede pa yan. 50, 60, 70, lalaban pa yan. Pero nasa sa inyo yan. Okay? So eto, balik tayo guys. ISP, output ng ISP, ayan, LAN cable. Gamit tayo ng MikroTik. Ayan. So may nagtatanong, ba't nyo pa kailangan ng MikroTik? Okay? Elaborate natin guys. From internet ISP source, ipapasok natin dito. Ito yung magiging utak ng lahat. Okay? Siya yung nagko-control, siya yung dito natin i-register, gagawa tayo ng PPPoE account. Okay, lalagyan natin ng password. So, technically, etong MikroTik na to is hex GR3. Ang config na ito is PPPoE. Pwede din kayong bumili sa Shopee, mayroong doon, mayroong mga ready-made, mga custom na naka-program na siya as PPPoE. So, balik tayo guys, internet, pasok dito sa ating MikroTik. Eto ayan, may nakalagay dito guys, internet sa port 1. Input natin dyan. Pag na-input na natin yung ating internet dito, syempre may flow or may continuity na from ISP internet, nag-output, pumasok na siya dito. Ibig sabihin may source na, may laman na to ng internet. Now, the question is, paano natin mapapatagos tong internet? Papunta dito, papunta dito, papunta doon. Syempre, 'di ba sabi ko sa inyo may PPPoE dito. Gagawin natin etong mga ports na to. Ang config na mga output ports niyan, PPPoE, 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 PPPoE. Okay?
So, tusok natin another LAN cable. Ayan. Another LAN cable. PVPoE. Pasok natin dito sa ating gigabit Ether fiber switch. Okay? Pasok natin yan dyan. Pag napasok na natin yan guys, syempre yung flow ng internet, ganito, internet, pumasok, lumabas, pumasok, lalabas. Okay, yan na yun. So, diretso dito tayo, banda na. Huwag nyong i-break nyo yung ano niya, yung cycle niya, o yung flow niya. Yun yung flow niya. So, pag alam nyo yung flow niya, mangyayari niyan, di kayo mahihirapan sa troubleshooting kasi alam nyo yung flow. Okay, so andito na tayo, 'di ba? Nag-input tayo diyan. Syempre dito na naman, mag-output tayo. Ito yung sinasabi ko na ito yung si Mini GPON OLT. Ang nagdadala ng transmission o nagsisilbing OLT sa etong stick mismo, yan. Okay? So elaborate ko naman dito guys ha, kasi may nag-comment tapos nag-laugh siya. Sabi niya, test mo muna, pakita mo na gumagana. Sabi niya ganon. Kung gagana ba. Okay? So, pause tayo konti dito guys ha. Para mag-gets natin lahat. Huminto tayo dyan. Asa na yun? Okay, andito na. So, balikan natin niya guys ha. Sabi niya, check mo muna, test mo muna kung gagana ba. Diba? Ito is yung OLT. So, siguro, yung intindi niya guys is ganito. Siguro, yung intindi niya is mga ganito na module na direct module. Ito guys na module is EPON module. So sabihin na natin GPON to, GPON. Ito yung typical module ng mga OLT. Okay? Si Visol OLT, Hioso OLT, si Data, Tenda, maraming klaseng OLT, maraming mga model. Ito yung typical. Okay, ito ay ito is Visol, ito ay 9 dBm, PX20 na plus. Ganito 'yon. Pag ito guys, tatanggalin ko to ha. Tatanggalin ko muna si Mini GPON para maliwanagan tayo at di maligaw at malito yung mga newbies. Pagka ganito guys, yung typical module 9 dBm, ipapasok mo yan dyan sa ganito, sa switch. Talagang hindi gagana guys. Hindi gagana yan. Kasi itong tinusukan mo na hardware is hindi siya OLT itself. Okay? Switch lang to switch. So hindi magkakaroon ng continuity of flow ng internet or data hanggang dito. Hindi siya mapapatagos kasi hindi nagkakaintindihan si switch at saka ito. Hindi nagkakaintindihan kasi hindi siya designed for ganito. Hindi siya designed. So yung flow ng internet hanggang dito lang sa hardware mo nito. Hindi tatagos diyan. Okay? So at least para maliwanagan yung diyan, nag-comment at nag-laugh. Sabi niya na try mo muna bago mo i-post kung gumagana ba. So ito yung kasagutan. So tatanggalin ko to guys ha. Move on tayo. Naliwanagan ko yung Mini GPON OLT at ito, ang pinagkaiba po nila is ito nagre-rely siya ng hardware na OLT. Ito is nagtatransmit lang ng DBM. Ito naman si Mini GPON, ito siya is OLT na siya mismo. Ito na mismo yon. Ito na siya na si OLT. So kahit itusok natin siya dito sa ating switch, ganyan ito, switch. Yung flow of connectivity is may continuity siya. Dumadaloy. Kasi nga pagdating dito sa switch, available yung switch port niya. Pagdating dito, nabasa siya as OLT na. Okay? So, once nabasa siya ng OLT, tatagos na siya dito. So, yan. Clear tayo guys ha. So, eliminate muna natin to. Ibang topic to guys. So, siningit ko lang. Eliminate natin yan. So, ngayon, dito na tayo. Output tayo sa Mini GPON. So, output ni Mini GPON, ito po yun guys. Dito tayo. Ganito naman yung implementation sa network design. Pinagdugtong-dugtong ko na guys para mas elaborated guys ha. Kasi may nag-request
pagbigyan natin ating mga tropa guys. Okay? So, syempre, yung sabi ko sa video natin, 'di ba? Gamit muna tayo ng 4 splitter. Ganito, 4 splitter, 4 na port. So, from your GPON module output, mini GPON, tusok mo dito sa input 201. Ayan. So, simplify natin, balikan natin, output ng OLT module, ito, pumasok dito sa input. Syempre, after input, punta naman tayo sa output. Yan. So, dito tayo sa output port number 1. Yan guys ha. Output port number 1. Dito tayo, gamit tayo ng patch cord. Ayan. Output port number 1. Kasi nga, yung full power ng module na to, dinivide natin into 4 split. Okay? So, kuha tayong output. So, ibig sabihin, deploy tayo ng 4 na 8 ports. Gaya na ito, 8 ports. So, kumuha tayo ng output dito sa isang port. Tusok na naman natin dito sa 201 input. Ayan guys ha. Natusok na. Lalagay ko lang dito guys para mas malinaw yung yung flow. So, review natin guys ha, para mas talaga clear. Internet, pumasok dito yung internet, minamanage ni MikroTik as PPPoE. Okay, may mga bandwidth management, pinalabas niya dito sa port na to. PPPoE, pinasok niya dito, uplink, tapos switch, dumaan ng switch. Naging OLT siya. After OLT, output na ito, pinasok sa PLC splitter. NAPBox na to guys ha, NAPBox. After na ito, pinasok niya dito sa magiging residential NAP natin. Ito yung 8 port. So, mangyayari yan guys. Ito, mayroon na tayong patch cord. Ganyan ha. Okay. Mayroon tayong patch cord. So, may patch cord na tayo. Kukuha na tayo dito sa residential output. Ito yung 8 port output. Pwede na tayo dumukot ng isang port dyan. Halimbawa, client number 1. Ito na yun. Yung dulo ng kable ganito, pasok natin dito sa ating router ONU. Ito po yun. Okay? Model po niya is HG6245D. Yan. Ito po guys is XPON. Okay? XPON. Ano ba yung XPON? Anong kinaibahan ng XPON sa EPON at GPON? Si EPON, technically is EPON lang talaga. EPON lang yung support niya. Okay? Ganito. EPON module. Kung EPON yung module mo ng OLT mo, EPON router gagamitin mo. Okay? Second, if GPON ang module mo, GPON ang gagamitin mo na router, ganito, o inyo GPON. So in this case guys, napakasimple at detalyado na ito guys ha. In this case, ginamit natin is XPON. XPON, ibig sabihin, support na niya si EPON, support na niya si GPON. Okay? Ayan, so balik tayo guys. Okay. So dito, output ng PLC splitter, itutusok natin dito si, ayan, reading niya. So ayan. Yan na yung simple design, simple setup. Okay? Yan na po yun guys. Tapos na po tayo guys. So, ang gagawin ko dito ngayon guys is di ko i-diretso lahat para makakatch up po yung mga newbies. Hanggang dito muna, i-module natin. After neto, another session, another module. Move tayo sa next topic. So, ulitin natin yung flow. Internet source, pasok sa internet input ng MikroTik, output PPPoE, uplink, pasok sa switch hub, okay? Output OLT, nag 4 splitter. After 4 splitter, nag 8 split papunta na sa ating client, okay? Ito po yung deployment ng module na to, yung mini GPON na 32 maximum ONU. Ayan guys, so hopefully maliwanag po yan guys. Pagka meron po kayong gustong idagdag, ilagay nyo po sa comment section. Pagka meron po akong nakalimutan, highlight nyo po, tapos i-correct natin or dagdagan natin.
So for now, hanggang dito na lang siguro sa ating topic na to. Ayan. Ito na po 'yon. So, ang logic po niyan, yung PPPoE dito, guys, gagawa ka ng PPPoE na client 1, assuming client 1 yung ni-register mo dito. Tapos yung password niya is client 1 din. Dito sa dulo sa customer, ang re-register mo rin dito, option na PPPoE sa modem ang kukunin mo. Ilagay mo yung username na client 1 tapos yung password na client 1, okay? So technically kung ano yung nakapasok dito na username at password is kung registered siya dito sa inyong MikroTik server, ayan sa hex nyo, magge-generate siya ng internet. Ito yung magbibigay ng internet dito. Si internet, dito yung management, siya magbibigay internet. Etong mga equipments na to is daluyan lang. Ito yung mga hardwares na daluyan lang hanggang maipasok doon yung internet. Yun lang yun, guys. Simple video for today. So hanggang dito na lang, guys. Di ko na pahabain masyado tong video to. Abangan nyo ko. Wait nyo yung next topic is yung paano mag-deploy ng mga FBT. Kasi for sure yung mga newbies natin dyan, di na ma-discern o maintindihan kung ano yung FBT at ano yung typical na splitter, LCP, mga ganun terms. Okay? So once again, guys, hanggang dito na lang. It has been your tech guide. My name is Chan. Same practice and make sure you do it yourself. Bye for now.